guys, it's me, Shala, and welcome back to my YouTube channel. Today is another day, another video, and another vlog. At kung di ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click the bell button para ma-notify kayo sa mga bago updates sa mga videos. So, for today's video, nandito tayo sa may parada, sa may Jawu 3S Center. This is my first event this July. Hindi kasi ako nakakasama sa kanila ng mga nakaraan, lalo at nagpabunot ako ng ngipin. Syempre, pinahinga ko lang kasi naalala ko nung nagpabunot ako ng bagang din is talagang umabot ng 3 weeks na talagang dumudugo pa siya kahit 2 weeks na, kaya talagang hindi rin ako pinayagan ni Jowa. Sabi ni Jowa kung okay na ako saka ako sasalang ulit. Pero nung time na to, sobrang excited naman ni Jowa na papuntahin din ako kasi medyo okay na ako. Ang tanong lang niya sa akin na sigurado ka na ba na kaya mo na? Basta kung kaya mo, sige, go lang at support daw siya and have fun. Syempre, excited din naman niya na makita na suot-suot ko yung sapatos na niregalo niya sa akin. Sobrang early talaga nung gift na to para sa akin. Early gift niya ngayon magbe-birthday ako. Pero sabi niya kasi hindi lang daw ito. Pero syempre, kahit papano daw, gusto niya daw na meron na akong nasusuot na bagong sapatos at gusto niya nag-upgrade ako. Ilang beses ko rin siyang sinita. Sabi ko yung tig 200 na lang o yung ganito, dito na lang tayo sa apps na to. Pero lagi niya akong sinisita. Nagro-roll eye pa nga siya sa akin eh. Pero ayun na nga, sobrang maldita, 'di ba? Pero okay lang. Ayun kasi yung gusto niya, mag-upgrade daw ako. And ang sabi niya rin naman kasi sa akin na kahit anong sita ko sa kanya, wala na akong magagawa basta nagdesisyon siya. At nagdesisyon na nga. At ayun na nga. At nagdedesisyon pa, charot lang. Pero ayun na nga, hindi talaga siya natulog nung araw na to. Inintay niya ako na makarating ako sa event at sabi niya sa akin, hindi siya matutulog hanggat hindi ako nakakauwi. Talagang hindi talaga siya natulog. Alas 6 na siya natulog eh. Anong oras na yun sa kanila is 6 a.m. Wala siyang tulog nun, wala rin akong tulog na to. Kasi nga, pumunta ako dito ng masama yung pakiramdam ko. Syempre, pangalawang araw ng menstruation ko and talagang masama ang pakiramdam ko at nagka-crampings pa ako nito. At sobra ako nahihilo. And masama rin kasi yung panahon, panay ang ulan nung time na to, kaya sabi niya sa akin na mag-iingat and gusto niya na makauwi ako bago siya mag-sleep. Eh hindi na niya kinaya kasi anong oras nagising siya buong araw, talagang nag-aalala siya sa akin nung time na to, kaya hindi talaga. At nagkaroon din kasi na talaga ng problema, nag-brownout. Ay, hindi pala nag-brownout sa kanila, nawalan sila ng wifi. Talaga nakikonnect siya tapos hindi ko pa nasagot, kaya sobrang stress nung araw na to. Pero okay lang naman kasi wala namang naging problema sa aming dalawa at nag-sorry rin siya sa akin. At nag-sorry rin naman ako kasi hindi ko rin nasagot yung tawag niya na hindi ko akalain na gumawa siya ng paraan para lang makontak ako at ma-update ko anong nangyayari sa kanila doon. Sobrang nag-aalala talaga ako nun kasi ilang oras na hindi talaga siya nagpaparamdam. Ang sabi niya lang sa akin, pupunta siya ng store tapos ganun, hindi na siya nakapag-update at bigla namatay pa yung tawag namin at hindi ko talaga alam kung ano nangyari. Pero gumawa talaga siya ng paraan, lumabas pa talaga siya ng bayan ng pagkalamig-lamig ng ganong oras. Gabi na rin kasi yon. And ayun na nga, sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung kukontakin ko yung family niya, mama niya or yung kapatid niya, kung kamusta na ba siya. Akala ko kasi kung napano na kasi lumabas siya ng bayat, hindi ko naman alam. Syempre ayoko rin naman na mag-isip ng negative, pero syempre kasi may injury pa kasi siya ng mga time na to, kaya talagang sobrang nag-worry ako and hindi ko rin naman kasi sure. And syempre 'di ba, so malayo kasi siya, kaya ayun, sobrang nag-worry ako. Pero ayun na nga no, sobrang na-late din ako nito. Pagdating ko nagsasayaw na sila at kahit buti na lang talaga naiurong yung marathon, ginawang una yung marathon bago yung OTS, kaya kahit papano hindi rin ako sobrang na late. Pero hindi na naman ako yung late, wala pa daw si Ate May nung time na to. Pero yun na nga, pagdating ko, habang nagsasayaw sila, nagpapalit na ako, nakiupo lang ako doon sa may upan sa likod. Wala pa talaga ako sa mood kasi sobrang pagod pa ako. Yung pakiramdam ko na parang naglo-loading pa ako pagdating dito, kaya hindi ko rin mag-gets yung mga dance nila and hindi talaga siya nagsisinkin sa utak ko ng pagdating ko. Kung ano na lang yung magawa ko. And ayoko rin naman kasi sumayaw kasi ayaw rin ako gaano pasayawin ni Jowa kasi nagka-crampings nga ako nung araw na to and medyo hilo pa ako and nahirapan din ako huminga kasi syempre pag hindi kasi ako komportable sa pakiramdam ko, parang hirap talaga ako huminga. And ayun na nga. So ito yung may birthday celebrant, yung nakaping yung binati ko, pero hindi niya ata ako napansin kahit na hinawakan ko siya. Sobrang busy niya at namimigay kasi siya ng mga pagkain dun sa mga coordinators niya. And ayun. So, tara, sayaw tayo. Pero bago ang lahat, so ayun na nga, nung mga time na to, nagpaalam ako kay Jowa na mag-off cam ako kasi magre-record lang ako ng mga unting clip ng pagsasayaw. And siya kasi busy rin naman siya maglaro ng CODM nung time na to kasi gusto niya talaga na gisingin yung sarili niya. Pinipilit niya gumising kasi ayaw niya nga matulog na hindi ako nakakauwi nung time na to. Pero nung medyo umokay naman ako, na komportable na siya, sabi niya matutulog na siya. Pero nung mga time na to, gising pa siya hanggang
yung kung kailan malapit na kami mag-perform, doon lang siya tinabla ng antok. Kaya sabi ko magpahinga na siya kasi baka sumakit yung ulo niya at umiinom kasi siya ng mga antibiotics niya. Kaya kailangan niya talaga na mag-rest. So, ayun, talagang pinatulog ko na siya. And ayaw niya talaga sanang matulog. Pero kasi sabi ko, kailangan niya na magpahinga. Kailangan niya at nandito lang naman ako at hindi naman ako nasa labas or kalsada para sobrang mag-worry siya. And meron naman ako mga kasama dito. And ayun na nga, may mga pagkain naman at nakikita niya kumakain din ako. Baby talaga ako dyan, grabe talaga yan mag-worry. Ayaw niya na hindi siya nakakasigurado. Lagi niya sinisecure bago siya umalis or bago siya maging manood ng reels. Sinisecure niya talaga kung okay ako, kung anong ginagawa ko. Minsan pag mood ko sobrang tahimik ko, ayaw niya na bigla ako nananahimik. Talaga mga ngamustayan kahit yung parang mga random na tanong, lagi siyang ganyan. And talaga minimake sure niya, bago rin ako umalis, check niya kung tama yung mga dala ko. Tinatanong niya ako pa ulit-ulit kung dala ko yung electric pan. Dala ko yung electric pan, yung bag ko, dala ko. And itong pants na binili ko rin para sa magiging OTS namin and yung shoes. Lahat yun galing sa kanya, kaya talaga sobrang happy siya kasi parang sabi niya, masaya na siya na ganun kasi parang magkasama na rin kami sa event na to. Pero syempre naman, yun nga, kasama ko pa rin naman talaga siya sa event kasi kahit na nagbibideo ako ng ganito, is nakakall kaming dalawa. Mula umalis ako, bumiyahi ako hanggang makarating dito, hanggang matapos tong event, talagang naka-video call kami, hindi namatay. And sobrang nagpapasalamat ako kay Ate Jinky kasi nakapag-charge ako ng kahit 10% or 15% ata yun. Kaya hindi namatay yung tawag namin hanggang makauwi ako. Kaya sobrang nagpapasalamat din ako kasi ayaw rin talaga ni baby na mamamatay yung tawag. Kasi syempre kahit tulog yan, talagang nagwo-worry pa rin yan. Nagigising yan pag biglang nawala yung call namin. Kaya sobrang happy rin naman siya na nakauwi rin ako ng maayos. Kaya pagdating niya, ako naman yung tulog. Lagi naman kaming ganun. Pero minsan sinasabay niya rin ako na matulog kasi talagang kailangan niya rin ng pahinga. Nakakaantok daw kasi yung iniinom niyang gamot. Parang si Tirisin siya na parang nakakaantok pag. Tapos yun, nung kumuha na ako ng mga onting clip at inopen ko na rin yung camera ko sa kanya and maya tapos na rin siya maglaro kaya pinanood niya na ako. At ayun, palagi niya ko inaasar, nag-screenshot siya, tapos naglolokohan kami. Syempre, walang pikunan, ganun kami dalawa. Pares kami na pipicture ng mga awkward picture, but sobrang tuwa siya kasi cute siya sa ganun, pero ako hindi, bahala siya sa buhay niya. Pero ayun kasi, ganun din naman ang ginagawa ko, kaya wala talaga kaming pikunan, parang gandihan kami na nagpipicture ng mga ganun, pero ang cute naman kasi talaga. Ewan ko, minsan naaasar siya, minsan naaasar din ako, pares lang naman kami, it's a tie. So ayun, tara, sayaw tayo.